ang mga dakong balita sa Balitang Bisdak karong Hunyo 18 adlaw Huwebes. Duha ka tinun-an sa Pusok National High School gitabang atol sa earthquake drill. 16 anyos nga lalaki gipatawag sa LGU human masakpang naghugaw-hugaw sa paril. 500,000 pesos nga kantidad sa imported assorted meat gilubong. Ug mga tinun-an sa Barangay Bulacau, Talisay City nga nasunugan, nahatagan na og school uniform. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gitabang ang duha ka mga estudyante sa Pusok National High School atol sa gipahigayong nationwide simultaneous earthquake drill. Si Luan Mirundina sa exclusive report. Pagtingog sa Sirin, impunto alas 9 kaganihang buntag, nang gawas kini mga tinun-an sa Pusok Elementary School nga nigamit og libro pagtabon sa ilang mga o. Aduna hinoy pipila nga na nagsulob og hard hat. Nipahiluna silang tanan sa school grounds. Samtang ang mga estudyante nga kunuhay na injured, gipahimutang haduol sa stage ug giatiman sa mga rescue team sa eskwelahan. Human sa earthquake drill, gipabalik ra usab ang mga estudyante sa tagsa-tagsa nila ka mga classrooms. Base sa assessment sa Lapu-Lapu City DRRMO, usa ang Pusok Elementary School nga adunay dakong school grounds nga maoy luwas nga kapahimutangan sa mga estudyante kung adunay masinati nga kusog nga pagtayog. Nagmalampuson usab ang ilang execution sa earthquake drill, gawas lang sa dapit nga gipahimutangan nila sa kunuhay mga na-injured nga mga estudyante. Matod sa taga DRRMO, dili luwas nga ipahimutang sila haduol sa stage. Adre ra sa kilid. Dili po siya safe kay ngaso kaning building mo collapse po. So di gid siya makaingon nga safe gyud po no. So far kato namang sitting na nga patients. So diri nga area. Tabangan niya para dali na makuha sa ambulance kanang mga makaigda siya. Mana siya mong i-work. Samtang gitataw sa school DRRMO nga nadawat na nila ang hard hat nga gihatag sa Lapu-Lapu City Government. Hinuon wa kini masulob sa mga estudyante atol sa earthquake drill. Ang nagamit sa uban, katupalang mga hard hat nga gihatag sa DepEd Lapu-Lapu City Division. 2,376 ang mga estudyante sa Pusok Elementary School, samtang 1,330 ang nahatag nga hard hat sa Lapu-Lapu City LGU. Sa school grounds usab, nipahiluna kini mga estudyante sa Pusok Junior High School atol sa nationwide simultaneous earthquake drill kaganihang buntag. Apan itandi sa Pusok Elementary School, wala sila'y sirin ug napura usab ang ilang hard hat nga nadawat gikan sa DepEd. Okay ra jud siya regardless sa moang wala man jud mi siren. So nagmanual na lang mi og siren niya kanang gi-utilize na mo kung unsa ang naa na mo ba. Gamay ra usab kaayo ang ilang school grounds alang sa 1,000 ka mga estudyante sa junior high school. Naiwang ang ilang classrooms sa Matumbo Road sa mga classrooms sa senior high. Ampo na lang kita sa Ginoo ani ma'am no nga dili lang unta mahitabo kay magunsa man taon-taon nga ato space gamay ra jud kaayo. So asa man mo tago ani. Itandi sa nakalabayng mga earthquake drill, mas daghang estudyante nga kunuhay ang nga-injured karon ang gitabang sa ilang Junior Emergency Response Team kun JERT team. Karong tuiga usab, gilakip sa ilang drill ang pagresponde sa ilang JERT team sa alarma sa sunog nga nitumaw atol sa linog. Apan atul sa drill, nasukod ang katako sa JERT team kay aduna gayoy duha ka mga babaeng estudyante ang naglisod og ginhawa. May gani na ang taga DRR team siguro na-shock siya or nakuyawan tungod sa kadako sa sunog nato ganina. Hinuon human sa pipila ka gutlo, naulian na ang usa ka babaeng estudyante ug gipasulod na siya og balik sa klase. Apan ang usa, nilanat pa og pipila ka oras una na ulian, busa gipahiluna na lang siya sa klinik kay matod pa naghuot ang iyang dughan. Samtang ang mga estudyante sa Pusok Senior High School sa covered court nila ni pahiluna. Unom ra usab ang ilang mga hard hat alang sa kapin usa ka gatos ka mga estudyante. Sa assessment sa Division Engineer sa DepEd Lapu-Lapu, duha lang ka mga school building sa tibok division ang apektado na ang structural integrity ug delikadong mahunlak kung adunay kusog nga pagtayog sama sa nasinati nga linog sa Sarangani. Kini naglakip sa 2-story 6 classrooms sa Santa Rosa National High School ug 2-story 4 classroom sa Felipe Matbagon High School.
Hinuon pareho na kining wa gigamit sa mga estudyante ug nag-request na ang DepEd Lapu-Lapu City Division nga ma-demolish kini ug mahulipan og bag-ong school building. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nakuhaan sa video ang aktwal nga pag-vandalize sa usa ka batan-on sa usa ka kural sa Mandawi City. Nailhan na ang responsable nga nasayrang minor de edad. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa hamubo nga video, makita ang yano ra kaayo nga pag-vandalize ning usa ka lalaki sa usa ka kural diha sa Mandawi City. Gamit ang spray paint, gibutangan sa iyang giingong trademark nga vandal ang limpyo unta kaayo nga kural. Nagpost ang Mandawi City Public Affairs Office sa maong video para makatabang sa pag-identify sa responsable. Gipahibaw pa nga dunay reward sa mga makatumbok sa identity niya. 5,000 pesos nga personal nga kwarta sa mayor ang gitanyag. Samtang agik update, mato ni Mayor Jongki Uwano, duna na sila'y identity sa maong lalaki nga nahibaw ang usa di ay ka minor de edad. Ang 16 anyos, giingong taga-barangay sentro ra usab. Gipatawag na ang ginikanan ug ang batan-on mismo. Di man ta maka-use of apprehend, rescue mo ginatong term gamiton. No, na to help us identify kinsa ni kuban. Pero magatabang sa reward system mayor kay hadlok man. Nakatabang gyud gayo. Taud-taud nang naglusad ang Mandawi og gubat batok sa vandalismo, labi na ni atong miaging hosting sa ASEAN Summit. Matod sa mayor, gitanyag ang reward para mapugnan ang binuang ug dili na mudaghan pa ang maghimo niini. Just make sure na kanina na may picture ni pangan, make sure mao bagi ni kay atong ipa-invite sa atong PNP for questioning ba. No, yung mga to ni bawaan din natong minor na pwede natong pangan. Nakatabang gid yun. Ato ni pa-intervene ang atong CSWS. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nahuli kam ang duha ka mga disgrasya sa Cebu South Coastal Road tungod sa mga motorista nga wa misunod sa lagda sa trapiko. Si Femery Dumabok sa report. Sa kuha sa CCTV sa Talisay City Command Center, nahuli kam kining disgrasya nga nahitabo sa Calmar southbound niadtong Domingo pasado 3:00 sa hapon. Dinadasmagan ining yellow nga sakyanan ng usa ka motorsiklo. Ang motor nga may overtake sa puti nga sakyanan ang nihunong. Human nakita nga naka-warning sign na ang traffic light ug nisinyas na usab ang mga traffic enforcer sa pagpahunong sa mga sakyanan. Apan kining yellow nga sakyanan, ang matud pa sa City Tuda, ang suway unta nga magbiting the red light. Hinungdan nga nadasmagan gyud niini ang naghunong nga motor. Nagkaareglo ra hinuon ang duha. Samtang may pagkasingki ay niining motor ug SUV. Pagpasabot sa City Tuda nga ang SUV nga naa sa inner lane. Dan nga alang sa mga pa-left turn, apan ni straight going kini o palaho sa Cebu City. Samtang kining usa ka motorsiklo nga nagsubay sa middle lane, kun lane alang sa straight going, ang kalitlangan ni left turn. Hinungdan sa disgrasya. Mato di tumulak nga parehong sad-an ang duha, hinuon nagkasettle ra sila. Awag lang sa itong mga kaigsunan nga di na gid kanunay nga magdali-dali sa pagmaneho. Kunya kinahanglan focus ka kanunay sa mga pagmaneho. Kunya kinahanglan na naagid ka sa eksaktong lugar while nagdagan ka sa pagkadalanan. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gipasirad na sa MCWD ang mga water hydrants aron dili maabusaran ang supply sa tubig. Ani ang report ni Alan Domingo. Buot lang makasiguro ang MCWD nga dili mausik ang supply sa tubig. Ilabi na sa panahon nga sama karon nga nihit ang tubig busa gipasirada nila ang mga hydrants. Sa mga hydrants magkuha ang mga bumbero og tubig sa gayon nga adunay mahitabong sunog. Apan gipasalig sa MCWD nga adunay mga personnel nga gitahasan nilang mo-assist sa mga bumbero kung adunay sunog nga mahitabo. Nakigtigom na mga opisyal sa MCWD uban ang Bureau of Fire Protection ug ang Cebu City LGU mahitungod nini. Suportado nila ang lakang sa MCWD aron dili maabusuhan ang supply sa tubig. Giklaro sa MCWD nga ang BEP lang ang adunay pagtugot nga mokuha og tubig gikan sa mga hydrants alang sa pagpaong sa kayo. Hinuon adunay pipila ka mga hydrants ang dili siradan nga nahimutang sa mga strategic areas. Gawa sa pagpasirado, butangan usab og metrohan ang mga hydrants.
Kami manggod mandated may by law to provide water sa Bureau of Fire Protection sa mga bumbero. Dili may mandated by law to provide water sa kaning manghakot ba, kaning ipangadari dos bukid, dili na mandate na mo. So wala na karon kana sa may. Wala na siya unless mo coordinate diri sa MUA. Ma-monitor na mo ang wastage ba kay makakita man mi usahay nga nang magkuha sila ang ilang hose ba dunot man og sige agas ba niya. Mahal ba ang tubig? Walay problema ang kuan. Walay problema kaayo ang mga fire trucks because the fire trucks know already asa makakuha og sakto nga pressure. Kay og imo sang dadon didto sa area nga high pressure, di man sila makakuha og tubig. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gitunan sa Cebu City LGU ang posibleng pagdeklarar og state of calamity. Apan padayon pang di-assess sa local authorities ang epekto sa El Nino sa mga water sources sa syudad. Nasayran nga ang water level sa pipila ka bukirang barangay sa syudad ang mihinay-hinay ng pagkahubas. Mato ni Mayor Nestor Archival, nagpaabot ang LGU sa report o rekomendasyon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o sa mga hintundang ahensya kung angayan na bang ideklarar ang state of calamity. Samtang gipaabot ang mga resulta o assessment sa report, padayong nagpatuman og mga lakang ang LGU aron masulbad ang problema sa water supply sa syudad. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gihimugatan sa Talisay CDRRMO ning adlawa ang public address system sa mga eskwelahan ug nga seryosohon ang bisan unsang drill subay sa gipahigayong nationwide earthquake drill. Ano ang report ni Fem Marie Dumabo. Sa pag-alarm pa ning public address system sa Talisay City Central School, pagpaybaw nga adunay linog, daling nagdak, cover and hold ang mga tinunan. Og pipila lang ka segundo dali usab silang gipagawa sa ilang mga classroom. Og dinhi sa Talisay City Track Oval nga lapad ang hawan. Gipahimutang ang kapin sa 3,000 ka mga estudyante sa Talisay City Central School ug mga tinunan sa Talisay City Science High School. Gihimo kini ganiha, isip pagsalmot nila sa ENSED. Mato ni Dr. Rorin Emily Salceda, ang principal nga ning pagsugod sa school year, napahimutang nila ang public address system human sa mga nasinating katalagman sa nangaging katuigan. Ang atong eskwelahan mo yung sa pinakadaghan og population yung dako sa atong area. So kinahanglan gyud ta og kanang communications nga clear, dayon kuan siya consistent pud siya. Dayon ma-communicate siya sa tanan nga suok sa mga buildings. Ang 16 nila ka mga CCTV ang dugangan usab nila og 8 ning tuiga. Sa Talisay Science High School, 21 ka mga tinunan nila ang gitrain nga maglangkob sa junior tracker communicator og emergency responder. We also have trained our students, natin mga student responders, kay in case na agay mga panghitabo, at least man lang na ay maka-assist po sa to ang teaching personnel nga sila pod mismo focused, determined, trained po sila, basic life support, response team, and even radio handling communication. Matod sa disaster head sa Talisay City DepEd Division nga tanang pampublikong eskwelahan sa Talisay City ang nisalmot o ganaw sa mga pipila ka mga private school. Nipakita sila sa angan nilang buhaton kung adunay maangol o guban pang emergency kung adunay kusog nga linog. Nasukod usab ang katako sa usa ka tunghaan sa high school human upat nila ka mga tinunan ang nag-hyperventilate atol sa drill. Ang Tabunok National High School na sila yung mga bata. Siguro kay silang giingon na nabag-uhan sa area from elementary nya karon high school na mo na nagkadaghan, nag-congest. Upat kabuk mga bata na nag-hyperventilation. Ato na lang ni sila i-identify daan nga kung naaman ganingan i-priority na nato sila. More bang nagtag na taba. Usa sa gitutukan sa Talisay CDRRMO ang mga eskwelahan nga naa ug ang duol sa fault line. Sa evaluation nila, nga dudagay mga magtutudlo nga wala mo seryoso sa drill. Og nakita nga angay i-refresh ang mga magtutudlo sa basic life support ug ang kalabot sa angay buhaton kung adunay kalamidad. Usa ka teacher, then 60 ka mga bata. Dili ginalalim ang paghandol ana. Kadaghan niya, ikaw pa. Nga mismo kung dili ka kanang knowledgeable, dili luwin mo gitake for seriously. So, posible mga bata, mapasagdan na yun na. O ba ni Godfrey Relien? Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.
Gilusad karong adlaw ang halapad nga clean up sa Butuanon River sa Mandaue nga gipangunayan sa dakong kompanya nga mipagamit sa ilang mga ekipo. Kaabag nila niini ang taga DPWH ug city government. Ani ang report ni Nico Sereno. Bag-uhay pagani na abot kini mga heavy equipment, wa maglangan o gisugdan dayon ang pagtrabaho nila. Gikan sa baba sa Butuanon River, gisugdan nila ang pagpanglimpyo ug pagdredge sa suba, paghakot sa napondo nga basura ug silt. Ang mga ekipo naglakip sa mga backhoe, excavator ug mga modular barge gipagamit sa dakong kompanya para sa clean up. Tuyo nga gidala dinhi sa Sugbo kining mga ekipo ilang kuban sa ubay-ubay nga mga backhoe ug mga walking excavator o mga dredger sa pagsugod na unya sa pagpanglimpyo dinhi sa Butuanon River. Sa inisyal nga plano, 4 ka kilometro nga stretch ning maong suba ang ilang trabahoon. Gipasalig sa pribadong kompanya ang padayong pagsuporta sa Oplan Kontrabaha nga programa sa gobyerno. Ang Mandaue ang unang lokasyon nila sa river cleanup human sa lain-laing bahin sa Metro Manila ug Luzon. Similar to Metro Manila, Cebu is not spared from the effects of severe flooding, especially in early November last year. Nagpasalamat ang mga local officials sa river cleanup nga mulanat hangtod sa Abril sunod tuig. Pulos gipunduhan kini sa private sector nga mipahimo sab og hamubo nga pagbendisyon sa dili pa kasugdan ang pagtrabaho. Dako na kay ni siya kaning declogging, desilting, kay taas-taas na gyud kayo ang lapok nato diri sa Butuanon River gikan sa mountain sa Cebu City. Ari man ni before ang tubig before exiting sa Butuanon before exiting. So this will reduce flooding, improve water flow and protect our environment and enhance the quality of life. Gi-highlight sab sa DPWH ang importansya sa pagtambayayong para sa kasapaan. Gani imatud pa, plano nila nga itap ang mga tao nga mutabang pagbantay sa kasapaan. Parang yung barangay tanod. So yung trabaho ng barangay tanod, pag magbaha, parang bantay na rin siya sa baha. And siya ang first responder natin. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Good news alang sa mga ARMYs o BTS fans sa Central ug Eastern Visayas. Ilabi na sa mga wala makapalit og tiket alang sa BTS Arirang World Tour nga ipahigayon sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan sa March 13 ug 14, 2027. Magpahigayon sila og ikatulong concert sa Pilipinas sa March 16. Ipahigayon ang ARMY membership pre-sales sa tiket ug adlaw Biyernes. Samtang ipahigayon ang general sale karong June 20 adlong Sabado. Hinumduman ni atong Abril, nag-kick off ang BTS sa ilang Arirang World Tour sa South Korea. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gibida sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang emergency drone nga nagkantidad ug mokapin sa 3 milyones pesos atol sa gipahigayong earthquake drill. Ano ang report ni Alan Domingo? Misalmot ang mga kawani sa Kapitolyo sa simultaneous national earthquake drill alas 9 buntag. Sa pagtingog pa lang sa siren, migawa sa mga kawani sa Kapitol nga naka-cover sa ilang ulo. Systematic ang ilang lihok diin ipatuman ang kada opisina alang sa pag-safety sa ilang kaugalingon. Matod sa Pangulo sa PDRRMO Dennis Pastor nga hapsayra ang ilang drill apang kinahanglan nga adunay palambuon ug apil nini ang pagseryoso sa mga tao. Nabantayan nga susama lang sa compliance sa paglihok sa mga kawani sa gihimong earthquake simulation. It's orderly. It is the second time. Should we have it? Definitely, we have improved a lot. So they have a debriefing. They are the team, the drill team are having a debriefing right now. They have taken notes on some lapses. Ang gihimong drill gi-record pinaagi sa service drone nga nagkantidad og 3.5 million pesos. Ang lalawigan sa Sugo matod pa ang una nga adunay susama nini nga high-tech nga drone. Gitumong kini alang sa pagresponde sa mga katalagman sama sa linog og pagbaha diin makakuha kini og tataw nga video monitoring nga maka-zoom in kung asa mga tao nga na-trap sa dapit nga apektado sa kalamidad. Kani magud siya, it's more for use in flooding,
no. Kanang mga waypoints sa river pwede ta na mo kuan, but this is new. Actually, we just introduced to the government last January. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nasakmit sa mga sinaligan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kung DVMF ang assorted imported frozen meat nga nagkantidad og tunga sa milyon ka pesos. Atong sayran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa esperahan ang pagpatuman o hugot nga pagpatuman sa Langda no Cebu City, LGU pinaagi sa DVMF aron masiguro nga dili malutsan og mga karne nga posibleng maghatag og peligro sa panglawas sa katawhan, sama na lang sa ilang na-intercept nga mga karne diin ilahang na nasuta nga imported ug wa kini mga papilis. Kini ang mga karne imported nga naglakip sa baboy, manok ug baka nga karga sa meat transporting van nga nasakmit sa mga personal sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kon DVMF niadto Lunes sa North Reclamation Area nga nagkantidad og tunga sa milyon ka pesos. Gikarga ang mga karne sa meat transporting van na pan nakabuyang-yang na og ang uban na nasyuta samtang wa gani mapabilin ang saktong temperatura aron mapreserbar ang mga karne ug luwas nga kanon sa mga tao. Wala usay certificate of meat importation ang naasoy mga kargamento. Gipasabot ni Dr. Jessica Maribuhok ang OIC Chief sa DVMF nga peligro sa kontaminasyon ang improper handling sa mga karne nga na-expose na sa mga mikrobyo o kagaw. Wala man sila ikapakita. Ang ilang ipakita is ilahang meat transport vehicle registration sa NMIS. Inko sir, okay ra na kay kita man sad ko na registered jud ang inyong meat transport vehicle. Ang ako lang ipangita is individual byproduct is asa ang certificate of meat importation. So kung makapakita sad sila ato, makonfiscate gyapon tal nato improper handling. Aron masiguro nga dili makamugna o kadaot ang mga karne gilubong na kini sa DVMF. Gibuhat nila ang paghipos sa karne aron ipakita nga seryoso sila sa ilang pagpatuman sa lagda sa pagpasulod og karne sa dakbayan nga ginahanglan nga moagi og proseso. Kinisubay sa mga mitumaw nga pangutana ilabi na sa social media nganong wa na lang ipakaon sa mga ero ug iring nga naka-custody sa DVMF. Base sa inventory, 104 ka mga kahon nga dunay sulod nga mga karne ang nasakmit sa mga meat inspectors. We have to make sure ipakita nato sa owner na wala nato gipanghatag. So mo na siya ato sagay ipakita sa ilahan na we're very transparent with regards sa pag-dispose. Amo gay nang ipakuyog sa na sir, saman mo kuyog mo. Unfortunately, ang katong owner sa meat transport vehicle is wala din Sa sapil sa higugtan sa pagmonitor karon sa DVMF ang kining mga litson nga gipangbaligya sa kilid-kilid nga walay mga dokumento sama sa meat inspection certificate of registration kung wa kana ilag yung sakmiton. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Mga kapuso, inyo nang matanaw karong Lunes, June 22, ang bagong GMA Public Affairs Afternoon Prime Series nga You're My Favorite Song. Pagabidahan kini nila ni Marco Massa, Clifford, Heath Ornales ug Caprice Cayetano. Atol sa media conference, miangkon si Caprice ug Marco nga excited na sila sa feedback nga ilang madawat gikan sa Kapuso viewers. Bisan pa man nga drama ang tema sa bagong Afternoon Prime Series, inyong masaksihan ang mga bugat nga mga eksena. Subay niini, gitambungan sa mga fans ang media conference event nga dunay giset up nga mga souvenir ug coffee booth aron pag-congratulate sa mga cast. Nasunog ang nakaparking lang nga tricycle sa Tungasan, Olango Island. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Fire District, nagsugod ang kayo sa lingkuranan sa sidecar sa tricycle. Walay CCTV nga nakakuha sa aktual nga paghitabo nga gituho ang nagsugod ug nabantayan na lang sa tag-iya. Matod ni FO1 Vincent Ray Reyes, fire investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, nga posibleng may nag-standby sa tricycle nga nanigarilyo. Ang nabiyaang upo sa sigarilyo misangpot sa pagkasunog sa lingkuranan sa sidecar ug sa windshield niini. Hinuon wa ra naapektuhi ang makina sa tricycle. Gibanaban ng 30,000 pesos ang danyos nga gibilin sa maong sunog.
Ug aray magsugod sa motor sa likuran na apil na daan ang angke. And ang makina wala ra man na unsa ma'am. Ug ituyo siya og sunog ma'am. Mahurot gid siya ka og daw tuyoon gid siya og sunog. Makita man nato sa picture ma'am nga ang ligid wala ra man na unsa. Gibantayan karon sa Pag-asa ang low pressure area nga nahimutang gawas sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nabantayan sa Pag-asa sa gilayong 2,415 kilometers sa sidlakang bahin sa Eastern Visayas. Matod sa Pag-asa, anaa ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo sa mosunod nga mga adlaw ug posibleng musud sa far karong weekend. Mamahimo hinuong mausab ang dagan niini. Maong bantay lang ang labing uwahing mga update. Sa pagkakaroon, wala pa epekto sa nasod ang LPA apan tungod sa easterlies ug localized thunderstorms, masinati ang pag-uwan-uwan sa ubang lugar sa nasod. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, wala pa tangtanga ang posibilidad nga uwanon ang Eastern ug Central Visayas sama sa Samar ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasod. Mutabang ang Cebu City ug Talisay City sa mga biktima sa kusog nga linog nga nahitabo sa Mindanao. Mupadala usab og hinabang ang Lapu-Lapu City LGU. Ang ilang rescue ug emergency team naka-standby na usab ug galing kinahanglanon. Ano ang report ni Nico Sereno? Mo-request si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan sa City Council nga mutagana og pondo para itabang sa mga biktima sa kusog nga linog sa Mindanao. Matod sa mayor, daghang mga lugar ang naapektuhan sa pagtayog. So maybe between 3 to 5 M ako i-request sa SP. From the city na. From the city. Samtang gipasabot ni Chan, nagpabilin nga naka-standby ang puwersa sa Lapu-Lapu Disaster ug Rescue Team. Nakig-coordinate pa sila sa taga-Office of Civil Defense o OCD kung gikinahanglang magpalarga og rescue team padung sa Mindanao. Nag-andam gyapon ta. Di lang ta magpataka og adto na watay kuan sa OCD. Dili in coordination with the Office of Civil Defense. Basta na-needed na kuan tabangonon. Ready ra gyud ta mo deploy. Sa dakbayan sa Sugbo, sa may flagpole area gipahimutang kining tent nga giman sa Makawani nga may mudawat sa mga donasyon alang sa mga biktima sa linog. Gilusad ang donation drive ni adtong Biyernes. Samtang sa Talisay City, gilusad sab ni adtong Huwebes og aksyon agad ang tabang donation drive alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Mga ready-to-eat food, bottled water, trapal, sleeping kits, hygiene kit ug essentials para sa mga bata. Mudawat sab ang LGU og cash donation. Samtang nagplano sila si Mayor Samsam Gulyas ug konseho nga personal nga mutunol sa ilang tabang alang sa mga biktima sa linog. So kinsay ganahan mo donate ato nang ipadadid to. But ang ako na lang yun is maybe we will find time to go to Jansan and in our own personal capacity help because nitabang sabiya sila namo sa panahon na naglisod na. Uban ni Marlon Melgazo o Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ug mo kato ang labing dako og nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan kani adto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso.